Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tunog na nagmula sa cellphone ni Axel, ang dahilan kaya natigil siya sa gusto niyang gawin sa akin. Padabog niya itong sinagot habang matiim pa rin siyang nakatingin. Madilim na madilim ang anyo niya. Pupunta na ako dyan, aniya bago tinapos ang tawag. You're lucky, at kailangan na ako doon. Fix yourself, aniya sa akin. Sa kaniya isinot uli ang polo na nahubad niya kanina. Pinunasan ko naman ang aking luha. Inayos ang aking damit, pati na ang aking buhok. Tinanggal ko ang pagkakatali nito at hinayaan kong nakalugay na lang. Huwag kang magkakamali na lumapit uli kay Nicolo at makakatikim ka naman sa akin, aniya bago kami tuluyang lumabas sa kwarto. Hindi ko na siya sinagot. Kakambal ng pagmamahal ko sa kanya ay ang matinding galit dito sa puso ko na para din sa kanya. Nasa isang sulok naman ako habang nakatingin sa akin ng asawa na masayang nakikipagsayaw sa isang magandang babae. Sobrang sweet nilang dalawa, kaya hindi ko mapigilan ang makadama ng panibugho. Pinilit kong huwag mapatingin sa kanila, pero hindi ko maialis ang aking mga mata sa aking asawa habang may kayakap siyang iba. Kahit pa umiiyak ngayon ang aking puso. Hindi ko alam na mahilig pala sa sulok ang maganda kong sister-in-law. Napalingod ako sa nagsalita at si Gavin ang nakita ko. Hindi kasi ako sanay sa mga party, lalo na kung ganito kagarbo. Nagpakawala ako ng ngiti sa kanya. Totoo naman hindi ako sanay sa ganito kagarbong party. Hindi naman kasi ako anak mayaman. Pero hindi naman ito ang dahilan kung bakit nasa isang sulok ako ngayon. Pinagbawalan kasi ako ni Axel na makihalubilo sa kahit na sino. Alam kong ikinahihiya niya ako. Sino nga ba ako para ipagmalaki na asawa ko? Walang-wala ako sa kalingkingan ni Wilma o sa ibang babae na nandito. Isa akong mahirap at ordinaryong babae lamang. Come on, mahina siyang napatawa. Dahil bahagi ka na ng De La Cuesta, dapat ka nang masanay. Pagkatapos nito, marami ka pang party na dadaluhan na kasing garbo nito at higit pa. Ngiti lang naman ang isinagot ko sa kanya. Gusto kong sabihin sa kanya na kaunting panahon na lang naman akong magiging bahagi ng mga De La Cuesta. Maghihiwalay din naman kami ni Axel kalaunan dahil ayaw ko habang buhay na kasamang isang katulad niya na malupit. Naghahanap lang ako ng tiyempo sa aking planong pagtakas. Para hindi ka maboard, samahan na lang kita dito. Hinawakan niya ang sikuhan ko. Inakay niya ako papunta sa kung saan may nagsasayaw. Ano? Pagtataka ko, pinilit kong kumawala sa kanya. Let me dance you. Hindi ko kasi nakita na isinayaw ka ni Axel. Hindi ako marunong sumayaw at hindi rin ako mahilig. Ani ko naman. Napayuko ako. Paraan ko ito para iparating sa kanya ang pagtanggi ko. You'll be fine, Danaya. Sabayan mo lang ako. Sayang naman ang gabing ito para hindi mo masubukan ang maisayaw. Lihim naman akong napabuntong hininga. Tila ayaw niyang tinatanggihan siya. Kaya wala sa loob na pinagbigyan ko na lang siya. My brother is Ashul, aniya kalaunan. Nakakapit ang aking kamay sa kanyang balikat habang nakahawak ang kanyang kamay sa aking baywang. You don't deserve that kind of treatment that he did to you. You know that, Danaya. Maybe he hates me. Alam mo naman siguro kung bakit siya nakasal sa akin, hindi ba? Napayuko ako at nahihiya ako sa kanya.
Hindi naman kami close. 1 taon ang agwat namin. Pero sa magkakapatid na De La Cuesta, siya ang madalas na nakangiti sa akin. Hindi naman ako naniniwala na inakusan niya sa'yo yan. Baka nga siya ang pumikot. Napaangat ako ng mukha sa kanya. Mahina siyang tumawa. Nginitian ko na lang siya. Malaking joke naman talaga ang sinabi niya. Hindi ko lubos akalain na mag-i-enjoy pala ako sa company ni Gavin. Pagkatapos kasi namin magsayaw kanina, hindi na siya umalis sa tabi ko. Sandali ko nakalimutan ang presensya ng aking asawa. Hindi din naman ako pinapansin ng asawa ko. Marami kami napagkwentuhan ni Gavin, tulad na lang sa pangarap niyang maging doktor. Nag-aaral din siya ngayon sa medical school, tulad ni Maureen. Schoolmate ang dalawa. Advance ng 1 taon si Gavin sa aking matalik na kaibigan. Kanina pa busangot ang mukha ni Axel sa pag-alis namin sa party. Hindi ko alam kung ano na naman ang ikinagagalit niya sa akin. Shit! Di ba sabi ko sa'yo na magtago ka sa sulok doon sa party? Ano yun nakita ko kanina? Tanong niya nang makapasok na kami sa loob ng penthouse. Tila nag-aapoy ang mga mata niya sa galit na nakatingin sa akin. Hindi ko lang matanggihan ang kapatid mo. Hindi ko alam kung paano siya. Ang sabihin mo, lumalandi ka. Mapang-uyam na saad naman ito. Pagkatapos mo akong pikutin, ngayon ang kapatid ko naman ang gusto mo. Ganyan ka ba talaga kadesperada? Dahil ayaw ko sa'yo, kaya doon ka na lang sa mga kapatid ko. Sino ba kina Nicolo at Gavin ang plano mong pikutin pagkatapos ko sa'yo? Agad pumatak ang mga luha ko dahil sa mga sinabi niya. Ang sakit-sakit ng mga salitang binitawan niya. Hindi ako ganun. Hindi kita pinikot. Wala akong planong masama sa mga kapatid mo. Mga mabubuti silang tao. Hindi katulad mo na demonyo. Hindi ko napigilan ang mapahikbi. Bakit ba ang sama ng tingin niya sa akin? Talaga? Itinaas niya ang pangako. Naniningkit ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Napakasama mong babae. Nakatago ang kulo mo sa inosenteng mukha mo. Pabigla niya akong binitawan. Dahil sa pagkabigla ko, kaya na out of balance ako. Tumama tuloy ako sa pader. Aray! Hindi ko napigilang sambit. Nasakta naman talaga ako sa ginawa niya. Pero hindi niya ako pinapansin. Isang masakit na salita ang muling sinabi niya. Ipakita mo sa akin. Ipakita mo sa akin kung sino ka. Kinakabahan ako sa sinabi niya. May ipapagawa na naman siya sa akin na hindi ko gusto. Binuksan niya ang zipper ng pantalon niya. Gusto kong tumakbo. Gusto kong magtago. Pero hindi ko magawang ihakbang ang mga paa ko. Huwag ka nang umasa kay Gavin. He is in love with someone else. Gagawin ka rin niyang parausan katulad ko. Aniya tapos na siya sa ginagawa niyang pangbababoy sa akin. Halos nahirapan ako sa pagtayo. Ang sakit-sakit ng katawan ko. Lalo na ang ibabang bahagi nito. Pero wala nang masasakit pa sa salitang binitawan niya. Agad siyang pumasok sa kwarto namin. Pagkatapos kong ayusin ang aking sarili, umupo ako sa sofa. Patuloy pa rin sa pag-agos ang mga luha ko. Nang narinig ko ang pagbukas ng pintuan ng kwarto, agad kong pinahiran ang mga luha ko. Lumabas ang asawa ko. Bagong paligo na siya. Bihis na bihis. Mas lalo siyang naging gwapo sa suot niya. May dala siyang malaking bag. I'll be gone for days. Pupuntahan ko si Wilma sa US. Huwag kang magkakamaling takasan ako. Tandaan mo, hindi mo ako mapagtataguan. Sa katuluyang siyang umalis. Walang tigil ang pagluha ko habang nakatingin ako sa kawalan. Pupuntahan ni Axel si Wilma. Sadyang mahal na mahal ito ni Axel. Napakaswerte nito. Binala kong tumakas pero nananakit ang aking katawan kaya naisip kong ipagpaliban muna. Pero nang sumunod na araw ay nagkaroon ako ng lagnat.
Dahil siguro ito sa pananakit ng katawan ko at balakang ko. Halos hindi ako makatayo at lagi akong nahihilo. Mag-isa kong inalagaan ang aking sarili. Awang-awa ako sa akin. Sa tingin ko wala akong malalapitan. Mahinang katok ng pintuan ang napagising sa akin sa pag-aakalang ang asawa ko ang dumating. Kaya hilong-hilo ako. Pinilit kong bumangon para mapagbuksan ng pintuan ang mahal kong asawa. "Hey, are you okay?" Tanong ng lalaking napagbuksan ko ng pintuan. Blurred na siya sa aking paningin hanggang sa tuluyan akong nawalan ng malay. "You Ashul, where are you?" Narinig kong boses ng lalaki. Galit ito sa kausap nito. "Your wife is in the hospital. Go home." Tuluyan kong iminulat ang aking mga mata. Pinalingalinga ko ito sa buong paligid. Puting dingding ang nakita ko. Napakunot noo ako. Nakadextrose kasi ako at alam kong nasa hospital ako. Napatingin ako sa pinanggalingan ng boses. Nakita ko si Gavin. Nakasandal na nakatayo sa may dingding at may kausap siya sa kanyang cellphone. Umiigting ang kanyang panga bago galit siya na tinapos ang tawag. "Buti naman at gising ka na." Aniya nang napatingin siya sa bungad ko. Ngumiti siya sa akin. "Ikaw ba ang nagdala sa akin dito sa hospital?" Tumango naman siya. "You'll be fine. Okay naman ang mga laboratory result mo." Lumapit naman siya sa akin. "Ako mo na lang muna ang bahala sa iyo habang nandito ka sa hospital. Hindi pa kasi tapos ang business transaction doon ni Axel sa US. Winaksik ko ang kalungkutan. Kung alam lang niya kung ano ang ipinunta ng kapatid niya sa US. "Salamat. But you don't have to do that. Kaya ko ang sarili ko." "I know that you are, but I still insist. After all, you're a family, Danaya." Mahina ang boses na wika niya. Hindi na lang ako nagreklamo pa. Naaawa siguro siya sa akin dahil sa ginawa ng kapatid niya. Si Gavin nga ang nag-alaga at nag-asikaso sa akin sa hospital. 3 araw akong nanatila sa hospital. Pero ni anino ng asawa ko ay hindi nagpakita sa akin. Wala nga pala akong halaga sa aking asawa. Mas mahalaga nga pala si Wilma sa kanya. Kaya nandun siya ngayon sa piling ng babae. Ngayong araw na to ay tuluyan na akong lalabas ng hospital. "Kung may kailangan ka pa, just tell me." Ani naman ni Gavin sa akin. Napatitig naman ako sa kanya. May kailangan nga ako sa kanya. "May kilala ka bang abogado?" Bigla na lang lumabas sa labi ko. Napakunot noon naman si Gavin. "Yes, why?" "Pwedeng ipakilala mo sa akin?" Nagsusumamo ang mga titig ko sa kanya. "Yeah, sure. No problem." Mabuti na lang at hindi siya nag-usisa pa. Pagkalabas ko sa hospital, agad din kaming dumiretso sa abogado na kilala niya. Walang kaalam-alam si Gavin na tuluyan na akong nag-file ng divorce papers para sa amin ng kapatid niya. Sa ibang bansa kami ikinasal ni Axel, kaya madali lang i-process ang divorce namin. Kailangan lang na malaking halaga para ma-process ito overseas. May pera na iniwan sa akin ng ama para sa akin. Idagdag din ang nakuha ni Papa mula sa gobyerno. Gagamitin ko sana yon para makapagsimulang muli. Pero mukhang magagamit ko yon sa pagproseso ng divorce namin ni Axel. Okay lang naman yon. Bahagi naman ng pagsisimula ko muli ay ang tuluyang makalaya sa mapanakit kong asawa. Kahit pa mahal na mahal ko siya. He will dump me later. Pagpakakasalan na niya si Wilma, ayaw ko nang hintayin ang araw na yan dahil ayaw kong mawalan ako ng pati respeto sa sarili ko. Bumili din ako ng bago kong cellphone. Nag-message ako kay Maureen at Gio. Napuntahan nila ako sa penthouse ni Axel pagkatapos ng 3 araw. Mas mabuti nang makasiguro ako. Kailangan ko nang iwanan pa si Axel. Hindi ko na kaya ang mga pinagagawa niya sa akin. Pagod na ako. Sobra na akong nasasaktan. Nakakapagod na ang masaktan ng paulit-ulit.
physically and emotionally. Nakatayo ako habang nakatingin sa divorce papers namin ni Axel na nakapatong sa center table. Perma na lang ni Axel ang kulang nito. Umaasa ako na uuwi na siya ngayong gabi para matapos na kami. Nakahanda na nga ang mga damit ko. Kung hindi siya magmamatigas, ay tuluyan niya na akong pakakawalan. Aalis at aalis din ako kaagad ngayong gabi. Napatingin ako sa pintuan nang bumukas ito. Iniluwa doon ang magaling kong asawa. Para siyang dumaan sa matinding depresyon sa kanyang hitsura. Frustrated na frustrated siya. Nagtinginan kaming dalawa. Bahagya akong napakunot. Iba kasi siya makatitig sa akin ngayon. Hindi ko mabigyan ng kahulugan ang emosyon na nakikita ko sa kanyang mga mata. "Baby," sambit naman niya. Binitawan niya ang kanyang dalang bag. Saka siya nagmamadaling lumapit sa akin. Naninigas ako nang bigla niya akong iniyakap na mahigpit. Para siyang sabik na sabik sa akin. Itinulak ko siya. Ayoko nang mamayani pa ang matinding pag-ibig ko na para lang sa kanya. Bumitaw siya sa akin. Pero hindi pa rin niya inaalis sa kanyang mga mata. Mahina kong inalis ang bara sa aking lalamunan. Saka ako nagsalita. "Mabuti naman at umuwi ka na." Napalanghap ako ng hangin at humugot ako ng lakas ng loob. Hinihintay talaga kita. Kinuha ko ang divorce papers namin. Saka ko iniabot sa kanya. Tinanggap naman niya ito. "I want you to sign that. Makikipaghiwalay na talaga ako sa'yo. At wala ka nang magagawa pa. Hindi ako natatakot sa mga banta mo sa akin. Wala akong ginagawang masama sa'yo. At hindi kita pinikot. Hindi ako gold digger. Kaya sa'yo lahat na ng pera mo. Isaksak mo lahat sa baga mo. Wala ako ibang hihilingin mula sa'yo kundi ang kalayaan ko na lang. Perma mo lang ang gusto ko. At bahala na ako sa proseso ng divorce natin. Papadalhan na lang kita ng kopya. Pagkatapos nito, wala ka nang maririnig na kahit na ano mula sa akin. At hindi na rin ako magpapakita sa'yo kahit kailan. Permahan mo na yan. Bago ko pa mapagkakamali na sabihin kay Wilma ang lahat-lahat. Mahal ako ni Wilma. Handa siyang magparaya sa akin. Kaya bago pa siya tuluyang mawala sa'yo, permahan mo na yan. Sunod-sunod na wika ko habang may lakas ng loob pa ako. Masama man isipin pero hinaluan ko na ito ng pananakot sa kanya. Tumingin siya sa papel. Binasa niya ito. Saka siya tumingin sa akin. "Sorry." Aniya saka walang sabi-sabing pinunit niya ang divorce papers namin. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang ginawa. Saka ito naniningkit na tumitig sa kanya. "Bakit mo yan pinunit?" Napatulo na ang luha ko. "Talagang ayaw mo akong pakawalang-walang hiya ka." Hindi ko na napigilan ang aking sarili at sinuntok-suntok ko siya sa dibdib. Habang walang tigil sa pag-agos ang luha ko, hinayaan niya lang ako. Sobrang kabiguan ang nadarama ko ngayon. Gusto kong maging tama at legal ang paghihiwalay naming dalawa. Kaya ko siya hinintay. Kung alam ko lang na ito ang mangyayari, sana tinakasan ko na lang siya. Hinawakan niya ang aking pulsuhan. Kalaunan para pahintuin ako sa ginawa kong pagsuntok-suntok sa kanya. Hinanda ko na ang sarili ko na pagbubuhatan niya ako ng kamay. Pero nanlaki ang mga mata ko sa kanyang ginawa. "Please, don't leave me, Danaya. Give me another chance. Magbabago ako. Pangako, magbabago ako. Mamamatay ako kapag iniwanan mo ako. Please, give me another chance." Aniya habang nakaluhod sa aking harapan.